Ayan mga boss, binuksan natin mga boss, mga master, no? So binuksan natin yung Dynamax natin kasi meron silang pagkukulang sa waterproofing, no? So kailangan nating lagyan ang kanyang charging port. Saan ito nakalagay? Dito. Ayan. Kasi yung kanilang nilalagay lang ay ganito lang, oh. Napaka-simple lang siya. So napapasukan pa rin siya ng tubig. Ayan. Mababasa pa rin yan, lalo na kung pressure washer. Kasi dito, oh, ayan, dyan pumapasok ang tubig. Para sa akin, dapat rubber talaga nilagay nila dito. Okay, so ang gagawin ko ngayon, lalagyan ko ito. Kasi napaka-simple yung ginawa nila, dito lang talaga nilagay. Dito, may bolt yan doon sa loob mga boss. Kailangan mo talaga baklasin, no? Yan, oh. Yung dalawang tornilyo. So, isama na din natin yung kanyang battery. So, ipakita, ipapasilip ko na din sa inyo mga idol, no? So, ayan yung kanyang battery. Yan. So, lithium ion na talaga siya. So, alam mo naman, kung hindi mo pa alam, ang lithium ion phosphate ay ito ang pinaka-top na battery na matagal masira, na naabot siya ng 10 years, maximum of 10 years, no? So dito naka 2,000 cycle lang, no? Ang iba naka 4,000 cycle, depende siguro sa ano yan, eh. Kung naka solar ka, siyempre mahina lang kumain ng kuryente, kaya medyo hahaba ang buhay. Dito kasi lagi siyang nagagamit ng battery, so estimated nila 2,000 cycle plus lang. Okay, so 1 year warranty pala, 72 volts, no? 28 EH na. So meron na siyang GK BMS, nakita mo na sa app. So dito, yung kanyang lagayan mga boss, oh, pwede pa mag-extend dito. Baka pwede ka pa dito mag-add ng isang battery, or kung gusto mo mag-upgrade ng battery, dagdagan mo pa ito ng battery, baka pwede ka pa mag-modify dito, no? Pag-modify mo to, na malagyan mo pa ng another battery. So ayan, hindi na natin masilip yung pinakailalim, eh. Maliban na lang kung huhugutin natin doon. So, nandyan lang, basahin ko dito, naka 40 kilograms kasi nasusilip ko siya. Ayan, no? So ayan lang, at least nakita natin kung ilang EH siya, no? Ayan, no? Kasi ito, yung ako nakita, hindi ko mabasa. Okay, yun lang naman mga boss. Ito, tanggalin lang natin yan para mapalitan natin ng rubber. Kailangan talaga rubber dyan, kahit pa i-pressure washer mo yan, hindi na yan naabot. So since nabuksan na natin, so patanggalin mo na lang naman ang tornilyo dito. Ayan, no? 4 na tornilyo lang para mabuksan mo siya, matanggal mo yung box. At saka ito pala, yung maliit na screw. So dito makikita natin yung kanyang, ito yung tinatawag natin na controller, no? Yan, naka EM100 butol. Ko alam kung ano yan. So ang kanyang manufacturing yata ay 2016. Ayan, no? 2016 ba yan mga idol, no? Alam nyo yan. Yan ang kanyang controller. So in case pala mag-upgrade ka, pwede mo pala palitan ang controller, no? Yan, no? Pwede ka mag-upgrade kung gusto mo pabilisin mo pa to, bibili ka lang ng mga controller, tapos palitan mo lang yung hub, okay na, goods na yan. Ganun lang pala kadali mag-upgrade. Napitin ka pa sa 95 kph, pwede ka mag-upgrade. So sa akin siguro, saka ko napalitan pag masira na siguro to, saka na ako mag-upgrade. So dito, papakita ko sa inyo ang connection pag in case na naplatan kayo, no? Ang tatanggalin nyo lang ay ito.
Itong wire na to papunta sa hub, ito siya, ito lang ang tatanggalin mo dyan. Isa, matigas yung kanyang wire mga boss, oh, matigas. So dalawa, tatlo, apat. So apat pala, no? Ayun, oh, apat. Ito, 1, 2, 3, at saka yung dilaw. So mabilis lang naman tanggalin kasi 5 screw lang, mabunot mo na siya. So yun lang, matrabaho lang talaga ang in case maplatan ka. So dapat meron kang tornilyo mga boss. So dapat meron kang dala na tornilyo lagi na gis. Gis lahat, oh. Yan. Para matatanggal mo to, pati ito, gis lang yan lahat. Tapos isang screwdriver. Yun ang dalhin mo para in case na maplatan ka sa daan. So kaya mo nang gawin, no? So dapat talaga marunong ka. Basic lang naman. Dapat tandaan mo lang talaga to. Tandaan mo lang kung saan to nakalagay. Picturean mo lang yan. Ito. Tapos yan. Tsaka ito. Dapat picturean mo yan kasi para hindi magkabaliktad. Baka masisira pag nabaliktad yan. So ayan. Mga boss, malinaw. So ayan, magdala ka din pala ng ganito. Ayan. Ito. Yun ang kailangan mong gawin in case na maplatan ka sa daan. Okay, yun lang naman siguro. Wala na akong ibang nakikita pang iba dito, no? Yun lang. Okay, kapit muna natin. So ayan mga boss, nakabit na natin, no? So pag ganun siya, oh, meron na siyang rubber. Kahit pa bumagyo yan, hindi na yung mapasukan. Kahit dito, safety na din dyan, hindi na yun masisingitan kasi meron na tayong rubber dyan na nilagay. So waterproof na talaga yung ating saksakan kasi delikado kasi yan mga boss, oh. Yan, kala mo simple lang yan, ano yan eh, positive, negative yan. So dapat nga may nilagay sila dito na ano eh, sticker na saan ang positive dyan at negative. Kaya kung hindi, wala ka talagang alam sa ano, electronics, hindi mo alam paano mo i-tester yan kung saan dyan ang ano, positive, negative. Kung may tester ka, malalaman mo dyan kung saan ang positive at negative. Okay, so maraming kulang, no? Sana kasunod pa nilang ilalabas, wala na ang pagkukulang. Kumbaga hindi na tinitipid, masyadong tinitipid yung mga unang labas nila na electric. So ganun talaga ang check, pabilisan, kasi isa lang may ari sa kanila, gobyerno. Okay, so yan ang mga boss, oh. Yan yung kanyang takip, rubber yan. So malabo na yung mapasukan pa ng tubig. Medyo mahirap lang talaga siya tanggalin at ipasok. Ang importante naman talaga dyan ay hindi mapapasukan ng tubig. Ano, mag-i-effort ka lang talaga paano mo siya maitamang maibalik na. Yan, oh. Ano, okay na yan, hindi na yan mapapasukan. Marami naman ma-order dyan sa ano, sa Shopee. Shopee ko to na-order mga boss, 50 pesos 5 piraso. In case masira pa to, marami tayong pangpalit. Okay, yan ang kahit hindi nyo natanggalin to, kailangan din yan eh, hindi na yan mapapasukan. Meron siyang spring. Ito, ibalik nyo lang yan. Medyo natagalan ako niyo kanina pagbalik kasi ano niya yun eh, kumbaga spring niya para bumalik, oh. Ngayon mahina na siya bumalik kasi may rubber na, kumapal kasi yung kanyang clearance. Okay,
So sa mga may Dynamax dyan at saka Voltaris, baka pareha lang sila ng charging port. Kasi ako mga boss, hindi ako nagcha-charge doon dito sa ano Type 2 charger kasi malakas masyado sa ano kuryente. Hindi kaya ng aking solar magsabay-sabay. 2,500 watts lang continuous power ng aking solar power. So hindi pwede. Kaya bumili pa rin ako ng charger nito na 5 ampere lang, 72 volts. So charge ko siya sa gabi, bukas full charge na yan. Saktuhan lang yan, mga 6 hours to 7 hours. Yan o. So mayroon pa akong isang napansin dito mga boss, ito kasi di ba matagtag yung kanyang shock. Kusang natatanggal ito, kusang natatanggal siya. So para sa akin kulang ng ano tibay, no? Parang napaksimple lang kasi ng kanyang ano hook, patong tawag nito. Yan, talagang napaka ano lang, iwan, parang hindi mo lang ginandahan, no? So yan lang, natatanggal to. Hindi ko lang paano ba kailangan ko itong ibaluktot para lang hindi na agad-agad matanggal. Pag-aralan ko pa to, kailangan ba itong baluktutin konti para kumapit na, kasi kunting tagtag lang bumubukas. Yan, natapos din natin. Yun ang pagkukulang niya, no? Waterproofing lang dito sa charging port, kasi delikado yan pag nagbasa yan, magsa-short na yan, susok din dyan katagalan. So dito pa pala boss, hindi pa pala, may kulang pa kayong dalhin, no? In case na magtanggal kayo nitong hub nya. So meron kayong malaking bolt, hindi ko alam kung anong size yan, no? Baka 22 mm, pero ang dadalhin ko ay yung adjustable na ano, yan. Yung adjustable na lang ang dalhin nyo na range. Dalawa yan oh. Dalawa siya oh. Meron ito lock to. Ito yung pinaka bolt talaga niya. So, ayos din, maganda naman. Tapos ito sa kabila, parang same lang yung ano niya, yung kanyang bolts niya, no? Same size. So dapat may range ka na para dyan, para kasya yung ano na lang, adjustable range, para alamin mo muna yan kung anong size yan. Pwede ka na bumili ng close range or open range. So medyo mabilis siya kinalawang, no? Ilang ano pa lang to, wala pang isang buwan, kinalawang na agad. Ayan, no? Wala pang isang buwan, kinalawang agad. Ayan. Alam mo na, pag China, hindi talaga na ganun kaganda yung kanilang bakal. Yan ang kinalawang agad. Ayan ang kinalawang. Bilis, parang makapal pa naman pagkakalawang. Lagyan nyo na lang langis yan para hindi kalawangin agad. Ito yung sinasabi ko mga boss, na iwasan nyo na ilusong sa baha na aabot dito, kasi dito papasok yung tubig, no? Kasi kahit sabihin pa natin na mayroon yang sealant, anong tawag dyan, rubber, katagal, iniikot kasi yan mga boss katagalan dyan, luluwag at luluwag yan. Kung bago pa, walang problema. Katagalan yung ano natin dyan, points. So katagalan, ito luluwag to, luluwag yan. So pag na lusong nyo sa baha yan,
papasok dyan ang tubig, magsushort na yung motor nyo doon. Possible ng sunog na. So, para sa akin, sa mga electric scooter dyan na naka-hub type, no? So, sa ngayon, karamihan sa mga electric scooter ay naka-hub type talaga. Kasi yun ang pinakamatipid na. Wala ka nang alahanin. So, yan lang ang disadvantage kapag ganitong style na motor. Sa kabila din, ganun din, no? Yan nandyan. So, hindi talaga siya advisable na ilusong sa baha. Yung mga nilulusong dyan, bago pa kasi, hindi pa talaga makapasok doon ang tubig, baha. Kung ilang taon na to ginagamit, doon na. Kasi dito na ang may problema. Pero kung ikaw yung tao na mabilis ka magpalit ng ganito, mas maganda. Hindi siya prone na mapasukan agad ng tubig kasi maintenance mo, maintain agad. Kung mga ilang taon siguro, makikita mo naman dito pag medyo maluwag na. Okay mga busing, yun lang ma-advise ko sa mga may mga electric scooter. Para sa akin, hindi talaga siya advisable na ilusong sa baha. So kung bago pa, pwede pa yan. Hanggat hindi aabot doon sa battery. Yan. Ang battery dyan, dapat hindi siya aabot dyan sa may mga wire na pasukin ng tubig. Okay? Thank you mga bossing. Okay. So, do it yourself na mga boss. Para hindi kayo mahirapan sa inyong mga electric motorcycle. All right.